Mayroon ba dapat kasuhan? Mayroon ba dapat na mag-intervene ang PNP natin? Di ba? Mas maganda po yan para malaman natin kung ano ba yung... at kaugnay niyan, ready na ba? Okay, ready na. Sa linya po ng ating komunikasyon, Ma'am Ana at mga kaabante sa buong mundo, si Lieutenant Colonel J. Guillermo ng PNP Anti-Cybercrime Group. Magandang umaga po, Lieutenant Colonel J. Guillermo, Dolan Castro po ulit, at Robert Tan. Live po kayo sa Action Abante, sir. Pero magandang umaga po. Ayan, good morning, sir. Salamat, sir, sa pag-action, pagdating po namin call. Sir Jay, ito po kasi ating mga complainant, marami po ito mula sa iba't ibang panig ng bansa. Meron taga-Saudi, mga kababayan natin, meron taga-UK, US, at saka taga-Taiwan, at sa Pilipinas, meron din po, no? Meron silang nirereklamo na nirevoke po ng SEC, yung isang online dropshipping company, itong Sitaw. nirevoke nila yung lisensya o yung pag-negosyo nito at naipit po yung pera. Milyon pong pera ng ating mga kababayan sa buong mundo ang na-hold po dito at wala na sila makuha sa kumpanya dahil sa pagkaka-revoke ng SEC. Meron po ba kayong mga natanggap na reklamo tinggal po sa ganitong sitwasyon? Ito pong anong partner? Ano yan? Yung kumpanya nila? Sitaw. Oo. Meron na ba kayong nabalitaan na hinggil po dito, Colonel? Wala pa din complaint po na ganyan. Wala. Oo. Kasi po yung Colonel, sabi namin ay maganda rin po na makipag-ugnayan sa ating PNP, yung ating mga nabiktima dito sa Pilipinas at iba pang bansa. Kasi po, ang dahil po ng online din po kasi ang kanilang transaction daw ng pera. At dahil tiwala sila, sige ma'am Ana, kayo na naman magkwento kay Sir Jay. Ano po ang reklamo ninyo? Yes po, ang reklamo po naming mga seller ay hindi po namin makuha yung amin pong mga pinasok na pera po na pang bayad po sa mga supplier para po sa mga nag-order sa amin. Ang sabi po kasi ng Sitaw is hindi po nila ma-disperse dahil po wala pong bangko ang gustong tumanggap simula po nung na-revoke po ni SEC ang kanilang lisensya. Colonel, ano po mapapahin nyo sa kanila, Colonel J? Ano po ang maganda natin maiya sa ating mga kababayan na ito na naipit po ang pera sa pagkaka-revoke ng SEC sa kumpanya na kanilang Pwede po sila mag-file ng sa SEC. Sa SEC mismo? Opo, kasi sa PNP wala na po kasi kaming dyan dahil recovery na po ng pera yan. Okay, sa SEC na po talagang Kung SEC ang nagpasarat sa kumpanya, doon sila mag-file na merong transaction na ganyan para sila uutusan yung kumpanya na bayaran sila kahit sabihin nilang hindi sila tinatanggap ng bangko, may obligasyon po sila. Ayun. Okay. Alright, so sa hanay po pero pag nagdemanda na po sila, pwede po mag-intervene ng ating PNP, no? O sakasakali. Ay, hindi na po kasi civil case na po. Civil case na siya. Okay. Recovery na po ng pera yan. Recovery ng pera. Okay, so maganda pala. At least meron tayong magandang hakbang na makagagawa at talagang SEC ang tututok dito sa kasong ito. Maraming salamat, Colonel. Thank you very much. Sige po. Thank you, Colonel. So ayan, Ma'am Ana. So ang suggestion ng ating PNP Anti-Cybercrime, mag-file ng formal complaint sa SEC. Pero pupuntahan din natin po bukas ang ating SEC para po malinawan kung ano po ba yung sitwasyon, bakit po ni-revoke nila at kung ano pa, paano mababawi. At kung may nakikinig po mula sa Securities and Exchange Commission, bukas po yung aming tanggapan para makausap kayo, para malaman din natin ang punot dulo nito, bakit nga na-revoke yung lisensya ng Sitaw para mag-operate dito sa Pilipinas, para naman magkaroon ng linaw ang ating mga kaabante na malaking mga perang pinasok po dito at inaantay nila na ma-remit sa kanila. Nakakalungkot naman, no? Sige po, Ma'am Ana, ito po, papatulungan po namin kayo. Papatutukan po natin ito. Bukas po, puntahan natin ang ating Action Abante reporter dyan para sa SEC, para malinawan po, makuha po ang panig nila dito sa kasong ito at nang mabigyan po ng linaw at kasagutan kung kayo ba ay anong dapat gawin. Kasi hindi na po pwede na wala na yung mangyayari sa pera ninyo. Sinong hahabulin ng mga taong to? Ng ating mga kababayan, sinong hahabulin nila? Okay. Para malaman nila. Si Ma'am Ana, go ahead.
Yes po, may submit na po ng formal complaint, 3 po. Yung 2 po is naimbitahan na po ni SEC. Okay, ano nangyari? Nakausap na po ni SEC. Pero ang gusto po kasi ni SEC na mangyari is file po kami na scam po si Sitaw. Hindi naman po magawa ni mga seller kasi hindi naman po talaga kami na-scam. Okay. Sige, kailangan talaga natin na matawagan ng SEC. Oo, para malaman natin ang panig. Kung ganyan binabanggit ninyo, malaman natin kung paano makapagtulungan kasi importante naman dito mabawi ninyo yung inyong pera. Tama mo ba? Yes, Tama. po. Mabawi ninyo yung inyong pera. At kung ano yung pinakamabilis at pinakatamang proseso para gawin at ma-actionan natin. Ayun, ito yung mga nagme-message. Isa, 250K ang napasok. Yun, talagang humihingi ng tulong. Sige ma'am, bukas po, tawagan po namin kayo ulit bukas at yung SEC hopefully po, maikutan din ang ating Action Abante reporters. Okay? Maraming salamat po sa inyong panahon. At asahan po rin natin pong tututukan. Po natin yan. Tututukan natin po itong kasong ito para po magbigay linaw at kasagutan po ng ating gobyerno. Sa mga na-scam nating kababayan sa abroad. Okay? Thank you very much, Ma'am Ana Nusi. Mula po rito sa Pilipinas. Good morning po. Good morning. Tambalang walang inatasan. Una sa balitaan. Robert Tan at Doran Castro. Aksyon Abante. Hello, partner. Marami sa ating mga kabati, hindi lang dito sa Pilipinas, but all over the world, nag-aantay ng update para malinawan mula sa SEC. Ano ba talaga yung nangyari at ano yung kailangan nilang gawin para maibalik na sa kanila yung kanilang pinaghirapang pera na para malinawan natin, scam ba talaga? O hindi? Ano ba yung naging dahilan? Sabi ng nila Ma'am Ana, hindi naman sila scam. Pero bakit sinabi ng SEC scam? Yun ang magandang malaman natin. At the bottom line, ang kahuli-hulihan, scam man o hindi, paano mababawi ang pera ng ating mga kababayan o napasok dyan. Di po ba? Alright, okay. Bukas po yan Abangan po ninyo ang ating sama-samang pagbabantay at pagtutok sa problemang ito ng ating mga OFW, mga kababayan natin na naipit ang pera na magkaka-revoke po ng SEC again. Bukas po ang Aksyon Abante at DWAR Abante Radio sa panig po ng ating Securities and Exchange Commission. Kaya mga kabante, tutok lang araw-araw 8 to 9 p.m. sa Aksyon Abante at maraming salamat po sa sama-sama nating pagtutok at pagpansin sa maliit man o malaking problema sa ating bansa. Ako po si Robert Tan.